Viral na naman sa social media ang mga post tungkol sa tinatawag na libreng kuryente ng Meralco. May nagpapasalamat, may nagagalit at marami ang nalilito. Pero bago ka pa man maniwala sa mga caption na libre na ang kuryente, kailangan mo munang malaman ang buong kwento. Ang Lifeline Rate Subsidy ay programa ng gobyerno na dekada na. Hindi ito bago. At higit sa lahat, hindi ito ganap na libre. Saan nga ba nagmula ito? Ang Lifeline Rate ay hindi galing sa Meralco. Ito ay mandato ng gobyerno sa ilalim ng Republic Act 9136, ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na pinirmahan noong 2001. Ang programa ay sinasaklaw ang mga residential customers na may consumption na 0 hanggang 100 kilowatt per hour bawat buwan. Pero hindi uniform ang diskwento. Ganito ang breakdown. Ang programa ay sinasaklaw ang mga residential customers na may consumption na 0 hanggang 100 kilowatt per hour bawat buwan. Pero hindi uniform ang diskwento. Kung ang iyong consumption ay nasa 0 hanggang 10 kilowatt per hour, ay libre na ang iyong kuryente, 100% ang subsidy. Kung 11 hanggang 20 kilowatt per hour naman, mga 50% lang ang discount. Pag umabot ka ng 21 hanggang 50 kilowatt per hour, ay 30% na lang ang natitira. Sa 51 hanggang 75 kilowatt per hour, ay 15% na lang ang discount. At kung 76 hanggang 100 kilowatt per hour naman ang iyong konsumo, pinakamaliit na ang discount mo, 10% na lang. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, umaabot sa 4.7 milyong household nationwide ang dapat na nasasaklaw ng programang ito. Target beneficiaries ang pinaka-marginalized na end users, yung tunay na mahihirap. Ang pondo ng subsidyong ito ay galing sa mga non-lifeline customers, yung mga may consumption na higit sa 100 kilowatt per hour. Makikita mo ito sa iyong bill bilang cross-subsidy. Ibig sabihin, ang mga middle class at negosyo ang nagbabankroll ng programa nang hindi nila alam. Ang problema ay nasa agwat ng papel at realidad. Sa papel, maganda ang programa. Tutulong sa pinakamahirap na Pilipino para makakuha ng kuryente. Makatarungan, makatao. Sa realidad, tatlong malaking butas ang nagpapalubog dito. Una, ang 100 kilowatt threshold ay lipas na sa panahon. Noong isinulat ang EPIRA noong 2001, ang karaniwang mahirap na pamilya ay mababa lang talaga ang gamit ng kuryente. Ngayon, kahit sa isang kwarto lang na tinitirhan ng 5 tao, madali nang maabot ang 100 kilowatt per hour, electric fan, maliit na ref, at cellphone charging pa lang, malapit ka na. Ang threshold na itinakda noong panahon ng Nokia 3310 ay ginagamit pa rin ngayon sa panahon ng TikTok at streaming. Pangalawa, ang verification system ay sira. Walang maayos na database ang ERC at Meralco para i-cross-check kung ang isang subscriber ay tunay na qualified. Kaya dalawang bagay ang nangyayari ng sabay-sabay. May mga tunay na mahihirap na hindi nakakatanggap dahil hindi sila naka-enroll ng tama, at may mga hindi naman talaga kwalipikado tulad ng mga condo unit na may sariling meter na mababa lang ang konsumo, na enjoy ang diskwento. Pangatlo, lumalaki ang cross-subsidy burden. Habang tumataas ang presyo ng kuryente, mas malaki rin ang kinukuha sa middle class at sa mga negosyo para isubsidize ang programa. Resulta, mas mahal ang kuryente para sa kanila. At ang pinakamasakit, hindi naman palagi itong nakakarating sa tamang tao. Para mas madaling intindihin, gamitin natin si Juan. Si Juan ay nakatira sa Tondo kasama ang asawa at 2 anak. Gumagamit sila ng electric fan buong araw, nagcha-charge ng 2 cellphone at may maliit na ref. Buwan ng consumption, mga 60 hanggang 80 kilowatt. Ayon sa programa, dapat may diskwento sila. Pero kung hindi sila naka-enroll ng tama sa sistema ng Meralco o kung hindi updated ang kanilang account, wala silang matatanggap na kahit pisong benepisyo. Ang potential savings nila sa 75 kW bracket ay mga 150 hanggang 300 bawat buwan. Malaki yan kung rice at ulam money ang pinag-uusapan. Ngayon, kung ikaw naman ay middle class o may negosyo, tingnan mo ang iyong susunod na Meralco bill. May makikita kang line item na cross-subsidy removal. Yun ang iyong buwanang contribution sa Lifeline program. Hindi ito ino-opt out, automatiko. At ang irony, nagrereklamo ka sa mahal na kuryente, pero bahagi ng binabayad mo ay napupunta sa subsidyong hindi naman palaging nakakarating sa tamang kamay.
Ang ERC ay matagal nang pinag-aaralan ang pag-revise ng 100 kWh threshold. Posibleng i-adjust pataas para mas maraming tunay na mahirap ang masama sa programa. Ilang kongresista naman ay naghahain ng panukalang gamitin ang 4-piece database ng DSWD para mas matarget ang mga benepisyaryo. Hindi na lang batay sa konsumo kundi batay sa tunay na katayuang pang-ekonomiya. Ang DOE ay nag-aamyenda rin ng mga patakaran para mapigilan ang tinatawag nilang leakage, yung subsidy na napupunta sa mga hindi dapat tatanggap. Pero ayon sa mga energy watchdog tulad ng iBond Foundation at Laban Consumer, ang lifeline rate ay isang band-aid solution sa sugat na kailangan ng operasyon. Ang fundamental na problema, sabi nila, ay ang buong istruktura ng kuryente pricing sa Pilipinas, na patuloy na isa sa pinakamataas sa buong Asya. Ang dulo nito, hanggang hindi nire-reform ang EPIRA at hindi naaayos ang targeting ng programa, uulit-ulitin ang parehong sitwasyon. Ang mahirap ay hindi laging makatatanggap ng tulong na para sa kanila, at ang middle class ay magpapatuloy na magbayad ng mahal, nang hindi ganap na naiintindihan kung bakit